ang napakatinding 3v1 na mangyayari sa gitna ni Imu, ni Rox, ni Kaido at nitong si Whitebeard na eventually for sure sasalihan din nitong si Garp at nitong si Roger. Ang napaka nakakatakot at napakapanibagong form ni Imu sa pamamagitan ng pagsapi niya sa isa sa mga Gorosei na si Saturn. Kung gaano kadaling win-on-tap, kung gaano kadaling win-on-shot nitong si Sebek ang pinakamalakas na Holy Knight na si Garling. Ang pag-acquire ni Kaido ng kanyang Uo no Mi at ang kanyang first transformation papunta sa isang dragon. Ang pag-turn ng mga Davy Clan into demons sa pamamagitan ng Domi Reversi at ang mas in-depth pa na information tungkol sa mga members ng Davy Clan. At ang tinutukoy ni Saturn na ang posibleng isang nakakatakot at nakakakilabot na bagay na pwedeng isilang ng dahil sa insidenteng ito. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakayin natin guys dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1162. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo na ang bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay God Valley Battle Royale. And from the title itself, dito na nga nagsimula ang Royal Rumble guys. Ang pinakaunang parte ng chapter na ito ay nabanggit sa isang report na nagkakaroon daw ng napakatinding clash sa gitna ni Sebek at ng leader ng mga Holy Knights na si Garling. Nangyayari ang laban sa gitna ng dalawang ito sa Northwest. Na kung titingnan nyo dito guys sa mapa, huwag kayong malito kahit na para bang nasa Northeast ito, nakatilt ng konti ang compass. Meaning kailangan natin itong tingnan from a different perspective. So para makahabol kayo at para mag-gets nyo kung anong tinutukoy ditong direksyon, i-tilt nyo na lamang ang inyong phone nang nakaayon sa compass na to. Hindi lang yon, makikita din natin dito ang iba pang info. Kung makikita nyo ang parabang star, ito ang spot kung saan naglalaban si Garling at si Sebek. Ang X mark naman ay ang mismong lokasyon kung saan naroroon ng Roger Pirates kasama ng kanilang captain na si Roger. Dito naman sa kaliwat kanan na arrow, makikita natin na dito lumulusot at pumapasok ang ibang miyembro ng Rox Pirate at ng mga Navy. Sa sobrang tindi ng Royal Rumble na ito, maging napaka-OP na crew nitong si Roger ay talagang completely naging busy na. Kaya instead na lahat sila tumakas, inutusan nitong si Roger Cirili na itakas na muna si Shaki na mauna na sila habang hinaharangan nila ang lahat ng ibang pirates na may target pa kay Shaki. Dahil ang ibang mga pirates na may napakalala na obsession kay Shaki, tinatarget na rin maging itong si Rayleigh. Kailangan daw nilang patumbahin si Rayleigh para makidnap ulit nila si Shaki. Buti na lamang ang ibang mga miyembro ng Rox, maayos bang pag-iisip. Iniisip din nila ang safety nitong si Shaki, kaya instead na utusan nila yon, instead na itolerate nila ang planong yon ng ibang mga pirates, sinabi nila na kung ganun, wag na nila yung gawin dahil baka mapahamak pa si Shaki. Instead, binago nila ang kanilang goal. Hindi na si Shaki ang pinaka-target at ang pinaka-priority nila ngayon kung hindi ang Likumi na lamang ang lahat ng mga treasure sa loob ng God Valley Island na nagbigay naman ng tsansa dito kay Rayleigh at dito kay Shaki na makapag-usap ng masinsinan habang sinasabi nitong si Rayleigh na may gusto daw siyang sabihin kay Shaki na sinagot ni Shaki na hindi na daw kailangan. Alam na ni Shaki kung anong gusto niyang sabihin na most likely it is a confession of love na gusto nang mag-commit nitong si Rayleigh dito kay Shaki. Nagkaroon naman ng switching of scenes at makakarating tayo ngayon sa prize storeroom number 1 na kung saan matatagpuan natin si Kuma at itong si Ivankov. Nakita na natin to sa previous chapters na kung saan nakuha nga ni Kuma ang Nikyu no Mi at itong si Ivankov naman ay hawak-hawak ang Uo no Mi. Back then, wala pa namang kaalam-alam itong si Ivankov tungkol sa kung anong mga klase ng mga devil fruits na ito, kung anong pangalan nito, kung anong mga abilities na maibibigay nito sa kanyang user. Pero ayon kay Ivankov, as long as makakain sila ng isa, yun ang mahalaga. Dahil makaka-acquire sila ng ability na pwedeng gamitin nila para makatakas. Kaya kailangan lang daw nilang kumain regardless of whatever ability ang makukuha nila. Na eventually, dumating nga dito ang isa sa mga member ng Rox crew na si Big Mom. Inagaw niya ang fruit na hawak-hawak ni Ivankov na dahilan kung bakit napunta sa kanyang kamay ang Uo no Mi. Tinangka pa rin sanang kunin ni Big Mom ang Nikyu no Mi pero agad itong kinain ni Kuma. At alam naman natin kung ano nangyari dito guys. Nagamit niya ito ni Kuma para sa ikabubuti ng iba pang mga slaves.
Hindi nagtagal at napuno na nga ng mga pirates ang buong God Valley Island. Wala na halos mga marines, ang mga OP na mga pirates na lamang ang naglalaban at nagro-royal rumble sa loob nito. Kaya naman ang isa sa mga marine, ang isa sa mga navy na may hawak pa na isang radyo, kinausap na ang higher ups. Kailangan pa raw ba nilang i-push? Kailangan pa rin nilang pilitin na hulihin ng mga pirates na ito o i-abandon na lang nila ang island? Dahil kahit papano, alam nila na hindi naman nila mapupull off ang mission na yon. And also guys, kung papansinin natin ang panel na ito, makikita nyo na ang tao, ang lalaki na sumipa dito kay Kyo the Hitman ay kamukang kamuka ni Marco the Phoenix, ang pinakaunang captain itong si Whitebeard. Pero hindi ito si Marco dahil way back at this point, around 7 years old pa lang itong si Marco, kaya imposibleng siya ito. So pwedeng ito ay ang kanyang tatay. Nang makita ni Garp ang napakatinding karumal-dumal na pinaggagawa ng mga celestial dragons sa island na ito, napatanong siya agad kay Sengoku. Habang sinasabi kung alam daw ba ni Sengoku ang tungkol sa napakaruming bagay na ito na ginagawa ng mga celestial dragons na pinangungunahan pa ng world government. Na sinagot nitong si Sengoku na actually hindi niya alam, pero narinig niya ng tungkol sa info na ito sa isa sa mga miyembro ng Marines noon, na after niyang sabihin ang tungkol sa bagay na ito, iniwan niya ng mga Marines. At dito na nga nagsimulang magalit itong si Garp dahil ina-uphold pa rin niya ang integrity ng mga Marines at alam niya kung anong totoong justice. So it seems kahit papano nakaiwas na ng fraud allegations itong si Garp dahil hindi niya pinoprotektahan ng mga Celestial Dragons. Ngayon lang niya na-realize na may ganito pala silang ginagawa. Switching of scenes na naman at nakakarating naman tayo ngayon sa lokasyon nitong si Rox. Currently na-retrieve niya na ang kanyang mag-ina na si Eris at itong si Teach. However, hinahabol siya ngayon itong si Garling at ng isa pang member ng Holy Knights. At hindi lang yon, ang mga itim na entities na ito na kasama nila Garling na humahabol kila Sebek ay walang iba kung hindi ang iba pang mga miyembro ng Davy Clan na ginamitan ng Domi Reversi at naging mga devils na ngayon. Maging itong si Sebek ay hindi alam kung anong klase ng ability ang ginamit sa mga kasamahan niya dahil hindi niya alam kung bakit biglang parang nag-transform daw ang mga ito. At ang malala pa dito guys, ang tawag nitong si Sebek at ni Eris dito sa dalawang ito ay Pops and Granny. So most likely ito ay ang tatay ni Sebek at ang kanyang lola. Pero dahil nga sa malakas ang will nitong si Sebek at alam niya na hindi niya na ito maililigtas, hindi niya na pinilit pa na iligtas ang dalawang ito. Nag-focus na lamang siya sa kanyang anak at asawa. Makikita din natin dito guys na maging itong si Garling at ang kasama nito na Holy Knight, alam nila na napaka-OP din talaga nitong si Sebek. Makikita nyo dito na nagbuka, nahiwa ang napakalaking parte ng ulo nitong si Garling. Ayon dito kay Garling, napakalakas daw talaga ni Sebek. Nakapag-inflict ito ng ganito katinding sugat sa kanya. And for sure, hindi daw ito agad maghihilom. Kailangan itong mag-take ng enough time para completely makarecover siya muli. Habang dalawa naman nitong si Eris at nitong si Sebek, pinag-uusapan kung anong dapat nilang gawin. Gusto ni Eris na bitawan na siya ni Sebek dahil alam niya na hindi magagawang talunin ni Sebek ang lahat ng humahabol sa kanya kung isang kamay lang gamit niya dahil kinakarga nga niya si Eris at itong si Teach. Pero hindi naman pumapayag si Sebek dahil alam niya na napakadelikado ng sitwasyon. Dito tayo magkakaroon guys ng panibagong details tungkol sa Davy Clan. Ayon dito kay Sebek, once na makapture daw ang isang member ng Davy Clan, makakaramdam ito ng overwhelming pain to the point na para bang mas malala pa ito sa feeling ng madala sa impyerno. Kaya naman kahit anong mangyari, hindi niya pwedeng hayaan na makapture ng mga kalaban ng kanyang anak at ang kanyang asawa. Sinabi din ni Eris na kahit hindi siya originally isang member ng Davy Clan, isa na siya ngayong full-fledged part ng Davy Clan dahil nga asawa siya ni Sebek at talagang nagkaroon naman ng magandang koneksyon sa gitna niya at ng mga members ng Davy Clan. Sa puntong ito ay nagmatigas na talaga itong si Eris. Pinilit niya ng kumawala sa pagkakahawak sa kanya ni Sebek at sinabi na kailangan daw nilang magkaisa. Kailangan nilang mag-isip ng maayos na plano dahil kung tatakbo lang ng tatakbo si Sebek, may hirapan sila at hindi din naman sila makakalayo. At idinagdag pa ni Eris na kung hindi daw niya kayang protektahan ang isang bata ng anak pa nga nila nitong si Sebek, hindi daw siguro mahuhulog sa kanya ang puso nitong si Rox. Na dahilan kung bakit at this point medyo nahiya at nag-blush pa nga itong si Rox. Pero inexplain pa rin niya na hindi niya pwedeng hayaan
Hindi niya pwedeng iasa na lamang dito kay Ares ang pagbantay dito kay Teach, especially dahil napakadelikado nga ng island. And also guys, clarify ko lang, hindi talaga originally isang member ng DB clan itong si Ares, isa siyang pirate. Nabanggit lang niya na isang full-fledged member na siya ng DB clan dahil nga sa nakisalamuhan na siya sa mga membro nito at asawa niya itong si Rox Sebek. Dahil na rin sa ang pinag-aalala nitong si Sebek is that kapag nahuling mag-inang ito, dadana sila ng napakatinding torture, ng napakatinding pain na hindi nila kakayanin. Kaya ang ipinangako na lang nitong si Ares, tataka silang mag-ina. At kung sakali daw, just in case na mahuli silang dalawa, papatay niya itong si Teach at magsusuicide siya para lamang hindi na sila ma-torture. Pero hindi daw niya hahayaan na mangyari yun. Kaya ang sinabi ni Ares dito kay Rox, kapag nakataka sila, magkita na lamang sila sa Lulucia. At dahil napakagipit na rin ang sitwasyon, pinagkatiwalaan na lamang nitong si Rox ang kanyang sariling asawa. Kaya hinayaan niya na itong tumakas. Pero masama pa rin ang loob nitong si Sebek dahil it's as if siya pa daw ang niligtas ng kanyang mag-ina. Dahil iniisip nga ni Ares ang kanyang kalagayan dahil hindi siya makakalaban kung nandoon ang kanyang mag-ina. Kaya naman ngayon, ibubuhos niya ang galit niya dito sa mga Holy Knights. Kaya habang iniinsulto siya nitong si Garling at sinasabi na finally naging sakim na daw itong si Rox at hinayaan niya nang mawala ang kanyang mag-ina para lamang makipaglaban dito sa kanya. Pero hindi niya alam ang katotohanan na may plano talaga ang mag-asawa. Dito na nagsimulang magalit itong si Sebek habang naglo-launch ng isang napakalakas na atake na hindi naman nakadirect dito kila Garling, kung hindi sa lupa na kinatatayuan nila para wasakin ang terrain, para hindi na nila basta-basta mahabol ang kanyang mag-ina. At kung titingnan nyo ang skill ng ataking yon na ginawa ni Sebek, halos nahati niya ang kalahating parte ng God Valley at naramdaman din yun ng buong island. Nayanig ang buong island sa ginawa niyang pag-slam na yon. Sa pamamagitan nito, successfuling nakalayo si Ares at itong si Teach nang hindi nahabol nitong sila Garling. At hindi nagtagal nang ma-reach ng dalawang itong outside storeroom number 1, biglang may napansin itong si Teach habang sinasabi na mama, this will do. Now di natin alam kung ano yon. May nakita ba silang treasure or object or something na napansin nitong si Teach na makakatulong sa kanilang dalawa? Now I can't think of anything maliban sa Devil Fruit na alam naman natin na nakuha lang ni Teach nang manakaw niya ito mula kay Touch. But what if sa lugar na ito nakain nitong si Teach ang isang Devil Fruit na nagbigay sa kanya ng ability na magkaroon ng multiple personalities? Isang rason kung bakit nagagawa niyang kumain ng multiple Devil Fruits. Now I don't think we will make a video about that since napakarami na nga ng ating Blackbeard analysis videos sa channel. Kaya tandaan nyo na lamang info na ito. Si Big Mom naman, dahil na nga nakuha niyang Uwo-Uwo no Mi or ang Fish Fruit, binabalak niya pala talaga ito originally na ipakain sa kanyang anak na si Katakuri. Magiging napakalakas na asset daw nito para sa kanyang future crew. However, hindi doon sumang-ayon nitong si Kaido. Hindi niya sinayang ang pagkakataon na ito na makuha ang isang napakalakas na mythical Devil Fruit. Hinampas niya ng kanyang napakalakas na club ang muka nitong si Big Mom. Dahilan kung bakit hindi ito agad nakapag-react at nabitawan nito ang Devil Fruit. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-aksaya ng panahon itong si Kaido. Hindi man lamang niya ito hinawakan, kinain niya agad ito matapos itong mabitawan itong si Big Mom. Kahit nagalit na galit itong si Big Mom, wala naman siyang magagawa. Kahit patayin niya si Kaido, hindi niya na makukuha ang Devil Fruit na ito. Kaya naman tamang spoilers guys, hindi totoo na ibinigay ni Big Mom ang Devil Fruit na yun kay Kaido. Inagaw yun ni Kaido kay Big Mom. It's just that kahit paano gusto ni Big Mom na tanawin nitong si Kaido na utang na loob ang pag-agaw niyang yun ng Uwo-Uwo no Mi mula sa kanya. Makikita din natin dito guys na ang dalawa ni Shanks at ni Blackbeard ay talagang napakaganda ng connection. Pareho silang iniligtas sa pagkakataong ito. Si Shanks, pilit na iniligtas ni Dragon, habang si Blackbeard naman, pilit na iniligtas ng kanyang nanay na si Ares. Nagpatuloy pa ng nagpatuloy ang napakatinding kaguluhan na ito. At sa sumunod na panel ay makakarating naman tayo sa likod ng stage sa prize storeroom number 2. Dito ay natagpuan na ng mga members ng Roger Crew ang napakaraming mga treasures. However, dito din natagpuan ng ibang mga member ng Rox ang treasures na ito. At ang isa sa mga membrong yon ay itong si Ganzui. Tinatangka niya pang agawin ng treasures dito. Pero alam nyo naman pagdating sa combat,
wala naman siyang magagawa kontra kay Gyaban. Kaya hindi na siya nagpumilit at alam niya na baka patayin pa siya nito. Habang ang ibang mga Marines ay desididong na paalisin, i-capture at hulihin ang lahat ng mga pirates sa loob ng God Valley Island. Itong si Garp naman ay galit na galit dahil ang tumatakbo sa kanyang isip, hindi daw tamang nangyayari sa island na ito. Nothing makes sense. Kahit daw justice, walang justice sa loob ng island na ito dahil maging ang mga Marines, maging ang mga Celestial Dragons at ang world government, napakadumi ng ginagawa dito. Ang naging sagot naman nitong si Sengoku sa lahat ng rants na sinasabi nitong si Garp is that wala silang magagawa. Dahil unang-una sa lahat, ang God Valley ay isang non-affiliated nation. Wala itong kinalaman sa world government. Kaya pwede nilang gawin ng kahit na anong gusto nilang gawin dito. Kaya naman kahit ang mga slaves, kahit ang mga inosenteng mga tao, hindi nila basta-basta magagawang protektahan. And after nga na makain ni Kuma ang Nikyu no Mi, na feature dito kung gaano karaming mga slaves ang natulungan niya na makatakas. Kung gaano sila ka-grateful, kung gaano sila ka-traumatized. To the point na wala na silang pakialam kung saan sila matransport, kung saan sila mateleport as long as malayo daw yon sa God Valley Island. Sa pagkakataon din na ito, tumawag na si Imu kay Saturn habang tinatanong ito kung napatay na daw ba nila si Sebek, kung na-wipe out na nila ang lahat ng mga pirates. Pero ang sagot ni Saturn, masamang balita daw. It is completely out of their control. Hindi itong ine-expect nila at hindi din nila alam na ganito kalalakas ang mga puwersa ng pirates na susugod sa God Valley. Sa pagkakataon din na ito guys, kinakabahan at kinikilabutan na hindi lang mga Marines kung hindi ang mga pirates dahil nakita nilang isang napakalaking dragon na papalipad papunta sa langit. At alam nyo naman kung sino yun. Walang iba kung hindi si Kaido. Ang isa pa sa hula at nararamdaman ang masamang kutob nitong si Saturn is that dahil sa napakatinding nangyayaring ito, malakas daw ang kutob niya na kapag nagpatuloy pa ang insidenteng ito sa God Valley, at some point may mai-unleash sila na isang napaka-nakakatakot na bagay. Hindi na specify, pwede bang yun ay isang tao? Pwede bang yun ay si Teach? Pero nang dahil sa bad omen na ito na naramdaman ni Saturn, hindi na nag-aksaya pa ng oras itong si Imu. The very moment na para bang nakaramdam silang pareho na delikado ng sitwasyon, pumunta na agad itong si Imu sa God Valley. Makikita nyo dito guys the very same scene na nakita natin sa Elbaf Arc, which actually is the reason kung bakit ipinakita ngayon ng God Valley incident. It seems as if ito talaga ang kaparehong bagay na nangyayari ngayon sa Elbaf Arc. Dumating si Imu sa God Valley. Sobrang lakas ng presence nitong si Imu to the point na maging ang legendary trio nitong si Garp, si Roger at nitong si Sebek, lahat sila naramdaman ang overwhelming aura na yon. Lahat sila para bang nagulantang. Dito nga guys ay makikita natin na may nagbabago na sa katawan nitong si Saint Saturn na dapat isa lamang siyang gagamba pero may nangyayaring evolution, may nangyayaring transmutation sa kanyang katawan. Nakita na rin ng ibang crew nitong si Roger ang crew nila Rox at balak sana nila na atakihin na sila Rox. Pero alam nitong si Roger na may mali. Hindi talaga itong ine-expect nilang mangyayari. Kaya sinabi ni Roger sa kanyang crew na kahit nandun daw ang crew nila Rox, pabayaan muna nila yon. Dahil meron silang dapat unahin ngayon. May hindi sila ine-expect na mangyayari. The same goes naman para dito kay Sebek. But as of now, hindi niya kasama ang kanyang crew. Pero ang mga members ng Holy Knights, ang mga devils ng mga miyembro dati ng DB Clan ay lahat napatumba niya na. Of course, kasama na doon ang leader ng mga Holy Knights na itong si Garling. Na kung titingnan nyo ngayon guys, kawawang kawawa na nangangahulugan na kahit immortal siya, ginulpi talaga siya nitong si Sebek nang walang humpay kaya hindi na siya makagalaw ngayon. Habang sinasabi sa kanya ni Sebek na kung ganun daw na tina-target ng mga taong itong kanyang pamilya, wala siyang choice. Kailangan niyang unahan na patayin ang mga ito para hindi na matreten ang pamilya niya. And now for the very last page, isang double spread panel guys. Makikita nyo dito na kahit wala ng ibang kasamang member ng crew itong si Rox, bumalik pa rin sa kanya itong si Whitebeard. At dito nga nilinaw niya pa kay Whitebeard na wala na daw mapapala si Whitebeard kahit tulungan siya nito. Wala naman siyang makukuhang treasure. Walang devil fruit na makukuha sa final battle na ito. Pero ang sinagot sa kanya ni Whitebeard, walang problema. Palagi naman daw binabayaran itong si Rox ang mga iniinom nila sa bar. At ganun din itong si Kaido guys. Hindi nila ina-expect pero may lumilipad na dragon na sumisigaw.
habang nagpa-flex at ipinagyayabang na finally may powers na daw siya. Banong-bano pa dito si Kaido sa kanyang Devil Fruit na dahilan kung bakit natawa pa nga sa kanya si Rox. Habang sinasabi na ngayon lang daw nakita nitong si Rox, si Kaido na ganito kasaya, na ganito ka-excited. Habang sinasabi ni Kaido na kahit nakuha niya ng transformation na ito, hindi pa rin siya satisfied. Gusto niya itong gamitin. Gusto niya itong testingin sa isang kalaban. Habang tinatanong naman ni Whitebeard sa dalawang ito na kahit daw ganun, kahit para bang nag-e-enjoy si Rox at itong si Kaido, sino daw ba ang makakaharap nila? Ano daw ba ang creature na nasa harapan nila ngayon? Dahil napaka nakakatakot, napaka nakakakilabot at hindi may explain ang itsura ni Gorosei Saturn ngayon. Dahil unlike ng transformation ni Gunko nang sapian siya ni Imu, ang itsura ng spider form nitong si Saturn ay mas lalo pang lumala. It's as if isa siyang gagamba na may isang napakahaba na ulo na para bang nakatayo si Imu sa ulo nitong si Saturn pero nag-merge ang kanilang katawan. Sa sobrang nakakatakot ng itsura nito, maging ang mga members ng world government, maging ang mga marines, kinilabutan na tumakbo mula sa presensya nitong si Imu at nitong si Gorosei Saturn. At kitang-kita din ito ng mga mata ni Garp at nitong si Roger. Habang itong si Garp hindi makapaniwala at napapatanong na lamang, nananaginip daw ba siya? Dahil hindi niya na kayang paniwalaan ang lahat ng nakikita niya sa island na ito. Si Roger naman mas lalo lamang naging fired up dahil ayon sa kanya, marami pa daw talaga siyang mga bagay na hindi pa na-explore. Tulad na lamang ng experience na ito na makakita siya ng isang unidentified creature sa harapan ng kanyang mga mata. Habang si Rox naman ay sinasagot ang tanong ni Whitebeard earlier na ano daw ba ang nasa harapan nilang ito. Ang sagot ni Rox, walang iba kung hindi, the world itself. Tinawag niya si Imu na the world. Ngayon hindi natin alam guys kung anong kahulugan nito. The world ba na nangangahulugan na si Imu mismo ang Earth? O maaari ba na si Imu ang gumawa sa Earth? Napaka-vague pa ng info na to at hindi natin alam kung ano talaga ang kahulugan nito not unless may explain pa ito sa sumunod ng mga chapters. But one thing is for sure, by the next chapter ay magkakaroon ng napakatinding 3v1 sa gitna ni Kaido, ni Whitebeard, ni Rox kontra dito kay Imu na nasa katawan ni Gorosei Saturn. And for sure, dahil nandito na rin nga si Garp at itong si Roger, makikisali din sila dito eventually. Kaya kailangan nating antayin ang susunod na chapter na yon. Dahil ngayong nandito na si Imu, this will be the climax of the God Valley incident. Siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-follow at mag-like na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.